Panginoon, itago mo po ang iyong alipin sa iyong likuran nang makita ang iyong kalwalhatian at iyong mensahe sa umagang ito. Amen. Sandali. Medyo nahihirapan po. Hawak ko na lang po. Sino dito? Ayan. Good morning po ulit, no? Yung talata pong binasa kanina ay napaka-pamilyar na po na talata ito. Ito ay ang encounter ni Maria at ni Martha nung sila ay dalawin ng ating Panginoon. So, binisita po ni Jesus sa bahay sina Martha at Mary. Ang highlight po ng at binibigyang importansya po dito ay yung ano po ba talaga yung pipiliin natin. Yung over doon sa worldly task natin or yung spiritual na pangangailangan natin. Okay po. So, tingnan po natin yung mga ilang detalye po. Bagamat ito po ay familiar na, mag-review po muna tayo. Yung setting po natin doon, so si Jesus ay bumisita kay Martha at Mary. Ito po yung personal encounter nila sa Panginoon. Sige, di ba kayo nga pag binisita kayo ng mga importanteng tao, aligagatin tayo, no? So, ito po yung personal encounter na nag-emphasize sa ating na tayo o ang Panginoon ay iniimbitahan tayo or in-invite natin sila para bumisita. Simula, set up din ito, isang setting din po ito, na meron tayong close relationship sa Panginoon. So si Mary, meron very close si Jesus sa kanila. Kasi nandun po sila kaya binisita po sila sa kabila na kaabalahan. So ano naman po yung senaryo ni Martha? Ito tayo, mamaya palalalimin natin dito. So si Martha, preoccupied siya. Aligaga. Hanap ng pagkain, isip ko anong gagawin, lilinisin yung Ayan, parang siguro yung buhay ni Kuya Rico pag umaga, no, aligaga siya. Ang nag-iisip talaga. Tapos magwawalis, lilinis. Tapos sabi, mga anak, gising na. So, gano'n. Imagine natin yung gano'ng action ni Maria na talagang distracted siya nung mga bagay-bagay na i-prepare niya. Parang tayo din. Pero sabi ni Marisa kanina, ano yan? Focus na pala. Marami pa tayong pa-practice. Ganyan, di ba? Iniisip natin yung kakainin natin sa anniversary, iniisip natin yung mga presentation natin para maging masaya tayo sa gawain. Preoccupied tayo ng maraming bagay. Yung mga t-shirt, marami ng on-order, parang wala pa tayong nakuha. Saan ba tayo kukuha? Saan ba tayo magpapaprint? So, preoccupied. Si Martha, ganun po yung isip niya dahil syempre, ikaw naman dadalawin ka ni Jesus, di ba? Ikaw ba di ba syempre kahit tayo naman maghahanda rin. So, yun po yung mga action ni Martha. So, ano naman po yung action ni Mary, yung kapatid? So, si Mary, pinili niya na maupo dun kay Jesus sa tabi ni Jesus, makinig ng salita ng Panginoon. So, yung action ni Mary ay nagre-represent po ng ating spiritual growth at yung relasyon natin sa Panginoon. Parang si Mary, nandun lang siya sa tabi ng Panginoon. Yun ay pinili niya na makinig sa mga salita ng Diyos. Habang si Maria naman si Martha naman ay aligaga sa maraming bagay. So, nung tinanong siya ni Martha, parang naisip ni Martha, wala bang halaga ang mga bagay na ginawa ko? Di ba tayo din ganon? Lord, wala bang halaga yung bagay na ginagawa ko? Naglilinis ako araw-araw, taggawa pa ako ng PowerPoint, nagaganto ako. So, minsan, mali-mali pa yung binibigay ni Pastor na Bali, wala ba ito, Lord? O, ayan hindi lang kayo pinubukin ko, pati yung sarili ko, Di ba? Minsan, nakakaisip tayo ng gano'n. Pag meron tayong parang favor na hindi makuha sa Panginoon, parang hindi tayo napapansin ng Panginoon. Pero bakit siya gano'n? Diba? So, nagreklamo ngayon si Martha. Panginoon, hindi wala bang halaga yung sinasabi ko, ay yung ginagawa ko. Si Maria, hinahayaan mo lang dyan, nasa tabi mo samantalang ako. Siguro sabi ni Martha, hindi mo ba sasabihin, tulungan naman ako. Pero anong sabi ng Panginoon? So, sabi dito, Jesus acknowledged Martha's hard work. So, na-acknowledge naman po ng Panginoon yung hard work ni Martha. Pero, pinoint niya po dito na mas maganda yung pinili ni Maria na maging bahagi siya ng Panginoon dahil nakinig si Martha ng kanyang mga salita. Para sa Panginoon o para kay Jesus, mas mahalaga iyon na pinili ni Mary
na tumabi sa kanya bago pa man maging aligaga sa anumang bagay. Eh, pinalalakas ni Mary yung kanyang spiritual life para pag sumabungong siya sa battlefield, kaya niya yung kanyang buhay dahil narinig niya yung salita ng Panginoon ni Jesus. So yan po yung mga detalye po dun po sa ating mga talata. So nakita po natin. So ano pong mga key themes na pwede po nating mapagbulay-bulayan sa umagang ito? So una po yung priorities. Sabi po sa passage, hindi naman po binabaliwala ng Panginoon. Oo na tayo ay maghanda, isipin. Kasi ang motibo naman, pinaka-the best na po itong paghahanda natin ng anniversary. Maganda naman lahat ng motibo ng paghahanda natin. Kasi syempre, para naman sa church natin. Bakit tayo raffle for tacos? Dahil nga sa mga need natin sa ating bahay dalaminan. At bahagi naman ito ng pure heart natin sa paghahanda natin. So kaya lang yung sinasabi dito sa talatang ito, ano yung priority natin? Wala, sa totoo lang, hindi naman natin concern kasi si pastor na lang. Pastor lang bahala sa liturgy. Si pastor na lang bahala sa speaker. Ganon. Bila sa atin yung magpe-prepare, bilhin po sana natin yung ating buong pananambahan. Although yung mga paghahanda natin ay part ng ating pananambahan. Nakafocus tayo sa mga ilang bagay. Pero yung paano natin ihanda yung sarili natin para sa anniversary, pagpupuri, ano bang gagawin natin? So, kailangan palaksin natin katawan natin, i-ready natin yung spiritual life natin, yung ating pagsamba. So, pagsamba sa ating Panginoon. So, isa sa mga tema po na nakita natin doon, yung paano tayo nagpa-prioritize sa buhay natin. Paano natin inuuna yung nais ng Panginoon bago pa yung mga naisin natin. Dati nga po, napagsabihan ko yung isang pinsan ko, sabi ko, kumalma-kalma ka. Masyado kang naiisas. Kasi siya po yung chairperson nung anniversary committee. Baka magkasakit ka niya pagdating ng anniversary. Imbis na service ka, hindi ka na makaka-attend. So, mas mahalaga pa rin yung paghahanda natin ng pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat natin dahil darating na naman tayo sa paganibagong journey natin ng ating buhay, Iglesia. Pangalawa po na tema na nakakap po ay yung seeking God's presence. Na-highlight po yung importansya ng pag-spend natin ng time sa presensya ng Diyos na nakikinig sa salita niya at upang ma-nurture ang ating relationship sa Kanya. So, kasi kapag nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon or pinipili natin na tawag nito na mag-Bible study, mag-prayer meeting, doon po tayo lumalago. Part yun. Kasi tama naman po, minsan po sabihin natin, lalo na po pag-prayer meeting, sabi na natin, Jonah, hindi na po tayo pupunta dito, pero naman po kayo mga cellphone, nasa messenger naman po tayo. Kaso ang kaaway natin yun yung kapaguran natin sa maghapon, pagod na tayo, gusto na natin, yung lupang katawan natin, gusto na natin ihiga. Nalulupay-pay na tayo. So yung pagsisik natin ng presensya ng Diyos, mahalaga ito sa pamamagitan nga po ng kikinig natin. Mas pinipili natin na ay attend ako prayer meeting, ay magsisimba ako, ganon. Ay punta ako sa Sunday service. Kasi gusto natin maramdaman yung presensya ng Panginoon. Pero salamat nga ngayon, sa kabila ng kalamidad, pwede tayo mag-worship na magkakasama dahil may social media po. Yan naman po ang kagandahan ng social media. Hindi naman po laging masama na idudulot nito. Kaya yung mga kabataan, hindi makaka-attend, mag-live. Pero huwag masanay sa live. Mahalaga rin po yung physically, nagkikita po tayo. Iba pa rin yung kahit nagsisend kayo ng big hug, tapos ang ganda-ganda ng mga emoticon ng mga big hugs ngayon, gano'n lalaki, may iba-ibang klaseng forma. Pero iba pa rin po yung tayo nagkakamayan, di ba po? Mas iba po yung ramdam po natin ang ating tawag nito, ang presensya ng bawat isa. At pangatlo pong tema na nais ko rin pong bigyan ng diin, yung distraction po. So, yung story po nagsiserve po na reminder sa atin na madali po tayo ma-distract sa maraming bagay. Dahil sa ating kaabalahan sa buhay, nadidistract po tayo. So, yung namimiss po tuloy natin yung opportunity ng ating spiritual growth.
Ganon. Kasi busy-busy po tayo, abala po tayo sa maraming bagay. Kaya nadidistract po tayo. Di ba? Tignan niyo si Martha, distract talaga siya. Aligagang tunay eh. Tapos naiinis na siya kay Martha. Ay kay Maria, si Martha, kulang na lang purutin. Hindi ka man dito, di ba? Tulungan mo naman ako. So sa atin din daming distraction sa buhay natin. Minsan nadidistract tayo, maraming forma po yung distraction eh. Kung hindi lang naman po yung mga problema ang kinakatahat natin, yung halimbawa, ay, sandal na lang pera ko. Wala akong pambili. Paano yan? Makuubos na. Diba? Distraction yun sa buhay natin. Dito sa sample, itong talatang binasa natin, kita-kita natin yung distraction kay Martha. So, tayo din, sobra tayong nadidistract sa maraming bagay. Na minsan namimiss natin na napakasimpleng bagay na kailangan nating maggulay, kailangan nating umupo muna sandali, magpahinga, at manalangin, at patuloy na umugnay sa Panginoon. At ang pang-apat po ay ang rest and renewal. So, si Jesus nag-o-offer siya sa atin ng pagpapahinga at pagre-renew ng ating mga sarili sa pamamagitan ng mapadama niya yung presence niya. Kasi yung pagdalaw na doon kay Maria at Martha, bahagi yun na nandito po mga kapatid, kasi kaibigan nga siya. So magpahinga naman muna kayo, kausapin niyo muna ako. Parang gano'n. Dahil nga distracted tayo, minsan nakakalimutan po natin magpahinga para ma-renew tayo. Para ma-renew po yung ating mga nararamdaman, ma-renew po yung ating spiritual life, makapag-isip-isip po tayo, maibsan ang ating mga bigatin. Sabi natin na pagod na ako ha. Ayan, masisabi tayo sa mga anak natin, umayos kayo. Pagod na ako, magsitigil kayo. Kung hindi, diba, diba? Kasi, ano ka na eh, sobrang aligaga ka na eh, distracted ka na. Pero, sa mga talatang ito, sinasabi ng Panginoon, halika muna, Martha, sa mamasabi ni Maria. Tayo din gano'n, para maramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. Kasi, minsan, wala na. Parang tayo lang yung tayo nakatulala o lumulutang na tayo sa kakaisip. Pero ngayahin natin ang Panginoon, date naman tayo, di ba? Kayo nga nakikipag-date kung kami-kanino or mga group, kainan or what. Nakipag-date din po tayo sa Panginoon kasi hinihintay lang po niya tayo. Para magkaroon po tayo ng kapahingahan. So, ano pong application yung makuha natin sa panahon natin ngayon? Siguro po yung ang isa ko pong nakita dito. Sabi naman ng Panginoon, hindi niya binali, wala yung ginagawa ni Martha. Kahit binigyan niya sa mga talatang ito na emphasis na mas tama yung ginawa ni Maria. Diba? Sabi niya, ito yung dapat sanang gawin. Kasi nga, siguro, isang bagay na nakita ko doon, kaya sinabi ni Jesus yun. Kasi nga, si Martha nga, sobrang distract na siya ng business niya. Kaya sinabi niya na, ito yung mas tamang gawin. So, sa atin din, sa buhay natin ngayon, siguro isang paalala sa atin ng mga talatang ito na balansihin natin yung ating service tsaka yung ating spiritual growth. Diba? Kasi most likely sa church, wala tayong isip kung hindi yung service. Pero yung sarili natin yung spiritual growth, para may mag-share din tayo at mag-extend natin yung ating faith, yung ating mga ginagawa ng Diyos sa atin, nakakalimutan na natin. Sige po, sa program planning, ano ba gusto natin? Fellowship. Diba? Ay, para lumakas yung ating simbahan o yung ating kongregasyon. Magkaroon tayo ng ganitong fellowship. Pero kapag ang emphasis natin ay, sige, para lumakas yung ating kongregasyon, mag-Bible study tayo araw-araw, hindi po natin ang gagawin. O diba? Kaya niyo po ba yung Bible study araw-araw? Prayer meeting nga, hirap na hirap tayo. Naka-online pa tayo. So, yan po yung challenge sa atin. Paano natin may apply po itong ating mga talatang ito. Yung pagpa-priority po at pagbabalanse ng ating service at saka po ng ating spiritual growth. So, hindi naman po ibig sabihin na yung pag sinabing spiritual growth, mag-Bible study lang tayo ng mag-Bible study dito, mag-pray na lang tayo ng mag-pray dito. Hindi rin po ganun kasi may prophetic ministry po tayo, may community ministry po tayo. Yun po yung ang tawag nito, pagtanda na tayo lumalago spiritually. Kasi natututo tayo, hindi lang tayo dito sa loob ng simbahan. Kung hindi,
natututo tayong, pati yung mga tao dito sa komunidad natin, mga pangailangan nila, yun na po, yun yung pagbabalanse ng ating service. Kasi dahil na napagbubulay-bulayan natin ng mas malalim ang salita ng Diyos, kaya tayo lumalabas. Nagiging ecumenical tayo, sumasama tayo sa mga ecumenical group na mga gawain natin bilang isang mananampalataya. So, balanse lang po. Hindi pwedeng panalangin ng panalangin. Kailangan, nandun pa rin po yung act of service natin. At pangalawa po, finding time for God. Yan. So, bilang application po natin sa mga talatang ito, maghanap tayo ng panahon para sa ating Panginoon. At ine-encourage ang bawat mananampalataya na magkaroon ng time. Paano ba yan? Una na nga po dyan yung panalangin. Yan lang naman po yung time natin na pwede tayong magsalita sa Panginoon at magbasa ng ating Biblia para makita natin kung ano naman ang gusto ng Panginoon sa atin. So, pag tayo nananalangin, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Pero kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Yan. So, una, ibalanse yung ating service at saka yung ating spiritual growth. Pangalawa, maghanap tayo ng time. Huwag nating hayaan, o sige, magsimula tayo sa isang linggo na hindi tayo nagbabasa ng Bible. Sa isang beses lang sa isang linggo. Pero itong, pagbabasa natin dito sa scripture, din sa worship sabihin na, basta nagbabasa po ako. Pero pa po yan, maghanap tayo ng time para sa Panginoon. At pangatlo po, being present in God's presence. So, lagi nating ayain o ibigay o hingiin ang presensya ng Diyos. So, lagi tayo sa istoryang ito, let us be present and attentive when we are in God's presence, whether it is personal worship or corporate gathering. So, ibig sabihin po, kahit tayo nag-iisa, lagi nating ayayahan. Nawa ay lagi nating sasabihin na kasama kita Panginoon. Nandito ka sa kalagitnaan namin. Diba sabi ko nga, yung iba ay doon ako sa ganito kasi nandun yung presensya ng Diyos. Hindi po nawawala ang presensya ng Diyos. Kaya lang, ayaw natin siyang damhin. Kahit saan po pananambahan nandiyan ang presensya ng Diyos. Siguro pag nandun ka sa kanila, doon mo dinadama yung presensya ng Diyos. Pero pag halimbawa, nandito ka naman sa ayaw mong community, wala ka namang tinitignan, kundi puro negative, ayaw po yung pinakamahirap. Pero, being in the presence of God, lagi po yan na andyan. Dahil hindi naman po nawawala yung presensya ng Diyos. Tayo po ang lumalayo sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Oo, tama po yan. Kasi nandiyan lang lagi ang Panginoon. At lagi nga na tayong pinaaalalahanan. So ngayon, pagamat itong talata na to, napaka-familiar sa atin, naging reminder po ito. Kung pagbabalansin natin na minsan, dapat tayo ay si Martha at si Maria. Hindi pwedeng si Martha lang ako o kaya si Mary lang ako. Kailangan maging si Martha tayo at si Maria. Para maging balanse na we do it by work, meron tayong act of service, at the same time ay lumalago tayo spiritual. So yan po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Nawa ay maging gabay po natin dito sa loob ng isang linggo at tayo ay magpatuloy at naanyayahan ang presensya ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Amen.